Sabi nga nila sinagot na, nilikturan pa, at posibleng ito ay dala na ho ng nakikita ng Department of National Defense ng ating pamahalaan na maraming mga statement na kakaiba sa policy ng gobyerno itong si Robin Padilla. Pakinggan niyo si Secretary Gibo Teodoro. Huwag na ho tayo magpaprovoke. Humanda na lang tayo na huwag na nila tayong provokein kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. Meron po akong isang lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot pong isipin na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC? Sa inyo pong palagay po? Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future. No? Inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II nung araw, ang default mechanism magre-reserve po sa mamumundok. Wala na po tayong pagbubundukan dito at pag abutan po tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin. No? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment ho sa ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho, mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, 1 degree lang po yan. Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, international relations para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa Reserve Force at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, Mr. Chairman, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain
ma-process ang mga sasailalim dito in the future. Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na? Ayan na naman tayo tungkol sa Coast Guard. So anyway, medyo bigla kasi lumayo yung tanong ni Senador Padilla eh. Nakapokus doon sa AFP, Department of National Defense, tungkol doon sa ano ang ginagawa at gaano kahandaan ang paghahanda. Bigla nilang inilipat doon sa ROTC ang tanong. Pati parang umaapila pa siyang marami raw senador na hindi sumusuporta. So kaya medyo nalayo yung issue. Bigla siyang tumalon doon sa kanyang mga tanong eh. Ganun pa man, may mga portion po dyan na idiniin ni Defense Secretary Teodoro na hindi dapat tayong, anong tawag dito, dapat ay bukas ang isip. Hindi daw pwedeng sarado ang isip. Dapat bukas ang isipan dito sa isyong ito. Bukas, dapat alam ang batas. Alam ang international law at national law ng bansa na atin ang West Philippine Sea. Yan ang sinasabi. Bukas ang kaisipan na tayong mga Pilipino ay may obligasyon na ilaban ang ating teritoryo. Yan po ang sinasabi ni Secretary Teodoro. Hindi na ho nakasagot doon si Padilla. Hindi ko alam kung yung sinabing yun ni Secretary Gibo Teodoro na dapat bukas ang kaisipan, kung ano yung tingin doon. Siya mismo yung sinasabihan o yung mga taong nasa labas ng Senado. So, ibig sabihin, dinirekta na ni Secretary Teodoro na dapat bukas ang kaisipan sa isyong ito. Yan, malinaw po yan. Napakatindi ng mensahe. At alam po ninyo, sa totoo lang, habang tumatagal at dumadami ang debate, dumadami po ang mga public hearing, napakaganda nangyayari sa Senado, lumalabas ho ang talagang galing ni Teodoro. Lumalabas yung kanyang katapatan sa batas at sa ating teritoryo. Napakaganda nung pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Marcos. By the way, si Pangulong Marcos po, sa isang interview kahapon, ambush interview, inamin niya talaga na hindi siya papayag na kahit ibalik-balik yung mga floating barrier yan, ipapaalis niya. By the way, nabanggit ko po yan, may magandang balita dyan. Nakuha ba ninyo? Nabalitaan ba ninyo? Pinuri tayo ng Estados Unidos. Pinuri tayo ng marami at malaking mga bansa sa mundo sa tapang ng pagkakatanggal ng barrier ng China na ilagay dyan sa Baho Masinloc, Zambales ng ating Philippine Coast Guard. Nagulat sila dahil ginawa natin yun. Tayo lang ang nakagawa nun under President Marcos. Ilang beses na pala, ilang dekada na pala na pabalik-balik yung floating barrier na yan dyan sa kung saan lugar sa West Philippine Sea, hindi matanggal ng mga dating naging Pangulo. Sa ilalim ni Pangulong Marcos, ipinatanggal. At sabi ng Pangulo, talagang ipinatanggal ko yan. So doon ho, nakaakuha tayo ng maraming suporta sa international community, especially ang Amerika. Humanga sila sa tapang lakas ng loob ng ating bansa, inalis ang barrier ng China. Wow! Ayan na. Yan ang sinasabi siguro ni Secretary Teodoro na dapat hindi sarado ang isip. Dapat open tayo rito dahil ito'y ating karapatan